may family business kami before, and then may business din kami nung partner ko back then. Hindi ko pa siya asawa no'n. Nagsara po lahat dahil nga sa pandemic. And then, nagkaroon po kami ng anxiety and depression kung paano kami magsisimula ulit dahil kakasal pa lang po kami dapat ng December that year. So, na-cancel po ito. And then, in-encourage po ako ng wife ko. Sabi niya, why not magsimula ulit tayo? Gumawa tayo ng panibagong negosyo. And medyo hesitant pa ako nun before kasi honestly, hindi pa ako marunong magluto. Yung wife ko yung magaling magluto. And then, unti-unti, natuto ako. And naging passion ko na yung pagkain at pagluluto. Pagkain at Magaling na siya magluto. And I commend you dahil sa kabila ng mental challenges, di ba? And of course, emotional roller coaster na pinagdaanan nyo. At the end of the day, lumaban kayo. Yes. Di ba? Nag-pivot kayo. Hindi yung sinabing dito magtatapos ito, hahanap tayo, gagawa tayo ng paraan. And look at you now. Isang thriving na business. Catering ito, no? Yes, ma'am. Catering po. And let's talk about paano siya naging food care of mama. Oo nga. Yung food coma po kasi kung papakinggan nyo, parang negative pakinggan siya, di ba? Parang ang ibig kasi sabihin niya, na-empacho ka dahil nasobrahan ka Nasobrang Oo. sa pagkain, inaantok ka, ganyan. Ang gusto naming gawing meaning ng food coma is na-fulfill ka sa kinain mo. Nasarapan ka ng tunay. And eventually, na-realize namin pagtagal, yung mga staff namin, napansin namin puro nanay pala. Oh, And that's good. naging advocacy na namin yung pag-hire ng mga nanay na mga staff. And nakakatuwa dahil most of them are breadwinners ng family. Ang galing. Sobrang ganda nun. Oo, tsaka pagka mga mommies talaga ang mga staff mo, no, you will never go wrong kasi andyan yung malasakit, Yes, gaya ng pag-aalaga nila sa kanilang mga anak. Ano. So yung mga business na merong mga mommy na talaga, na mga staff talaga, talagang nagiging successful yan. Sobra. Oo. And actually, dahil nga nagkaroon ka ng advocacy, the-bless ka lalo, kayo ng misis mo. So ngayon, kamusta? Saan mo nakikita yung trajectory ng negosyo ng food coma? Ngayon, nasa catering na kayo. yes. Ano pa yung mga pinaplano nyo para sa negosyo niyong dalawa? We're hoping to expand sa buong Pilipinas na po. Wow. Yun po ang gusto namin. Catering din o physical restaurant na? Physical restaurant na po or another commissary po. Kasi until now, wala po kaming restaurant ng Food Coma Manila. We're still a commissary or a kitchen. Pero we're proud to serve 1,000 people a day. Wow! Ang A laki! day. 1,000 people! Di biro. Bawat araw, Different occasions yan, different Yes, orders, different family. Mm-mm. So, ganun din kalaki yung kitchen ninyo to be able to... Oo. Yes, it's just enough po para po ma-provide Oo. namin yung ganong capacity ng pagkain. How did you scale it pala? Kasi you were coming from, di ba, the story na nag-pivot kayo ng mag-asawa. Paano Oo. yung pinalaki ito? At paano ito lumago? Well, unti-unti po, nagsimula po kami sa backyard kitchen ng family ko, ng parents ko. Then, yun nga po, dahil pandemic din, wala silang magawa, walang trabaho, yung bawat pamilya. Nagtulong-tulong po kami. Tumulong din po sila sa amin. And then, eventually, napansin namin, ang dami nang umu-order. And up to now, nagkaroon na kami ng mga contacts sa corporations. Yun ba? Like, Word of mouth kayo ba din yung talaga. concessionaire sa mga canteen, sa malalaking corporation? Hindi naman, ma'am. Pero meron silang tinatawag ng mga lunch projects na nag-deliver kami ng pagkain sa kanila every day. So happy for you. Ano yung pinakamahalagang learning ang natutunan nyo ng asawa nyo sa negosyo na ito? Well, for us, I believe number one na lesson sa amin sa negosyo is resilience. Yung wag kang susuko. Normal talagang mag-fail sa buhay, lalong-lalo na sa negosyo. Importante talaga magpatuloy ka lang. Maniwala ka sa Diyos na malalagpasan mo lahat ng problema.
Tama. Kaya And maniwala ka pandemic, sa sarili mo palagi. Diba? Oo. So, yung Confident pandemic ka. blessing yan talaga. Naging Yes. blessing Oo. sa lahat. Sa maraming Pilipino. Kala nila end na ng buhay nila. Yung pala beginning pala. And actually, sinasabi nga nila, no, when challenges arise, it's either you sink or swim. Correct. And yung mga storya kagaya ng sa inyo, Jester, nakaka-inspire na lumaban lang ng lumaban. At lumangoy ka lang. May mararating ka rin, di ba? At Pero, syempre, hindi lang dahil maganda yung kanilang business model or whatever. For sure, kaya sila nagtagal yung Oo. So, heto na nga mga indays, level up na rin dahil sa sarap ng kinakain namin. Nauna na akong tumikim ang aking blouse na longganisa wonton ni Jester. intro ganap Very mamu. correct. Anyway, Masarap. ano na, game guys. Uy, Jester, sobrang appetizing niya. Can you tell us, walk us through dito sa iyong mga inihanda ngayon sa ating Inay's Level Up? Most of these are our bestsellers po. And Ayan number na. one bestseller talaga namin is yung crispy kare-kare. Ito na. Obviously, Nilevel sorry. up po namin yung ingredients niya kasi galing pa po sa lola ko po yung recipe. Wow! So, lumaki ka na ito yung niluluto ni Lola mo para sa iyo. Yes. And then eventually yung nanay ko po lagi ang niluluto. Buti na ituro sa inyo, ano? Yes po. Ipasa yung recipe. Ganap. So, ito Maraming ganap talagang dito, ano, tumatalon ng mga bagay-bagay. Na-excite sa lasa ng food. Go! O, natikmo ko kanina kasi ako usually, no, pag merong mga ganito, ang una kong tinitikman yung salsa. Yung soya, kasi doon pa lang, alam ko na kung masarap o. Ay, talaga? Magandang tip yan. Or marami. Gandang tip yan. Yeah, sauce is Then, everything. susunod pong yung karne ko malambot. Mm. So, ito, napakasarap. Anong special dito sa kare-kare? Yan. Ay, Gumagamit pa din po kami ng Totoo na. gumagamit pa din po kami toong peanut and Wow. yung sinangag na bigas po. Wow! Oo, kasi sinangag na alam mo, bigas. may kita mo yan, yung kulay ng sauce. Oo. Sige, sir. Anong makikita dyan na talagang hindi siya instant na Nakikita mo may kasi something. saka yung consistency niya. Oo! So, this one is pasok na pasok. may bigas siya. May bigas. Tsaka, yung maganda rito, sobrang crunchy and fresh pa nung gulay. Totoo lang. May ko That na matters. nalaman na That yung matters. kare-kare pala, may ganung factor na may bigas. May bigas na Akala ko- ginigiging. Akala ko peanut butter lang siya. Meron din ganun na ibang restaurant. Oo. Yung butter. Shortcut yun. Shortcut Sa yun. kanya, hindi Oo. yung sinashortcut yung kare-kare. Wow. Talaga, tama ka dyan. Pumunta naman tayo dito sa beef caldereta. Ano Wow. special dito? Yung beef caldereta po namin, may twist dito. Mhm. Po namin ng measurement. Sorry, si Mamo kasi kayo napapassionate tungkol sa pagkain. Sabi niya, gusto niya angkinin yung buong puti. Oo, Hindi na. Titikman ko yung twist na yan. Oo, Okay. yan. Game. Pero to, tingnan mo. Continue. Lalagyan na nga lang kita, mamo. Ito na ako na. Okay. Quiet na lang ako dito. Game. Ayan. Ay. Isa din po dito sa mga Stop bestsellers. tayo pumuntaan. Okay. Oo na. Isa din po ito sa mga bestsellers namin yung beef caldereta. Wow! Anong gamit nilo? Anong gamit nyo rito na meat? Beef brisket po. Wow! Malambot yan. Kasi brisket eh. So, ito ba pin-pressure cooker mo or talagang Ang pinakalang? sarap din. Malinamnam. Po yung Wow! Kasi doon talaga lumalabas yung lasa. Talaga, chef? Pagka Slow cook. talaga. So yung bechamel, yung matamis. yes po, yung Ayun na. Ngayon naka-experience ng kare-kare na nilagyan ng bechamel. Usually kasi, Tamis. ang Ano sabi ko? Hindi ka diretso yan, Mamo. Usually kasi Sobrang ang kaldereta, sarap. mamo, keso Ayan na. nilalagay. So this one, nilagyan na. Bechamel. So, para matamis-tamis, ano, Mm. mag-compliment siya dun sa ating mga Yeah. red and green. Oo. Tsaka alam mo, plus points, kanina ko sabi crunchy, yung texture hindi niya talaga pinoforgo. Like, itong bell pepper, malutong pa. Patingin niya. Mm. Arap! Baka pag nandito pa kayo sa amin tayo, Oo, wow. makukulol ka sa sobrang sarap. Oo, Anong sarap. kakain natin ngayon. So ito naman yung ating traditional na Yeah, panatin, that's ano? Oo, so ito yung medyo matamis-tamis pa rin. Pero alam na, tinikman ko siya, sakto lang yung tamis. Kasi yung iba, sobrang tamis yung kanilang patat. Tinuro rin yan. Dapat tikman din natin yan. Yes, Mm-mm. Kaya lang alam mo, ang laki-laki. ay, hindi. Oo. Yung sauce tikman nyo. Sabi mo nga, sauce. Malalaman pa lang sa Yes, sauce. pala. O, dito na.
Oh, may sauce na, ay, sorry. Pero Pusga natin sa sauce pa lang. slice mo, may kita mo kung maganda yung Mm. pagkaluto. Sige. Buti pa lang, meron tayong kaibigan ditong chef at co-host na chef, diba? Kita mo na Mm. parang Ay, wow! Ang lambot. Ay, oo. So, Sobrang malambot. Again, slow cook yan. Slow cook yan. No shortcuts. Thank you so much. Oo. Go, chef. At least alam na natin, oh. Sarsa muna, tikman mo pag masarap, game. Then, biglang yung karne na, di ba? Oh. Alam mo, sobrang lambot. May revelation ako. Hindi ako mahilig sa patatim, pero sobrang sarap ito. Yung din sinabi ko kanina, di ba? Kasi ayoko na sobrang Bumibili na tamis. ako, oo. Hindi siya sobrang tamis. Sarap. Tapos may umami flavor talaga siya. At Masarap. sobrang, yung pata niya, minsan kasi yung pata, pag na-overcook mo, nagiging dry. Ito, Very sobrang juicy. Ito yung sinasabi ko, Mamu, sobrang lambot niya na parang na-shred na yung loob niya. Mm. Natikman naman natin, di ba? Yes. Sabi mo nga, hindi ka mahilig sa Oo. patatim, pero this one, sakto lang yung tamis, lalo na pag nilagay mo sa kanin. Yes, yes. So ito naman yung natuwa ako dito kasi it's a different kind of wonton. You use longganisa. Yes, ma'am. One of our creations po, longganisa wontons. So the longganisa inside is homemade. Yes, homemade po. Yes, Kami po perfect. Sino nakaisip? Mamu. Kami po ng partner. Galing naisip nila ng ganisa. Kaiba. Kasi it's all about creativity also. Yung Mm-mm. Yeah. So meron kang kakaiba. Yun. Babalik-balikan ka ng customer mo. And this one is your Opo. Yeah, dito mahilig ako dito. Best din po namin yan sa party trains. Mm. So this one, you fried it first. Yes, ma'am. Before Right. before mixing it with the sauce. Yes. Yeah. And this one last, MJ, ito na nasa harap mo. Mm-mm. Ang best seller ng dessert po namin is Ubi Cheese Straw. Ube. Ube cheese. Ube cheese, galing. Bongga. Ano pala yun? Freshness nandito factor. Isa yan sa mga hindi natin masyado na pag-uusapan na thank you for bringing it out, Chef, sa mga families na nanonood sa atin ngayon, lahat na nanonood sa atin, at lahat na nag-welcome ng hosting ng dinner, lunch, at kung ano-ano sa kanilang tahanan. Yun po, sinasabi ni Chef, finish right away kung pwede. Ipasharon mo na yan kung hindi mo makakain yan. Di ba? Kasi, Minsan kasi may ibang pagkain pagka inuwi mo, iba na lasa. At correct, yung texture, correct, oo. So enjoy mo na yung pagkain. Exactly. It's meant to be shared anyway. Thank you so much, of course, Food Coma, Thank Jester. you. Congratulations sa negosyo nyo. At thank you rin, syempre, saan kayo? Saan pwede umorder, please? Please invite them. You can order through our social media accounts sa Facebook at Instagram po. And then, nakapost na rin po yung mga contact numbers namin doon. You can message us po if you'd like to order and try our food. Thank you, Jester. We really enjoyed super everything. Super enjoy. Pati mga damit namin, nag-enjoy. Nag-enjoy pati